Ramon Bong Revilla, magdedemanda po, no, na sabi po ng kampo ni Revilla, acquitted na. Paanong magkakautang? Nilabas po ni Attorney Yes Yesyo ang pamagat po nito, no? Ito po ay balita mula po sa philstar.com. Tignan lang. Tignan nga natin kung totoo to. Okay, Revilla acquitted. Yung pong balita po to, noong panahon na ano, kasi ang angal po ng kampo ni Bong Revilla, okay, legit po to. Yung sinasabi po ng kampo ni Revilla, siniraan po siya ng mga individual o grupo, siniraan po siya para po na naging dahilan ng kanyang pagkatalo, no? Ang pangunahing pinansisira sa kanya na hindi niya po ibinabalik yung 124 million na pinag-uutos ng korte, no? So sa tingin po ng mga kampo ni Revilla, ito po yung pangunahing dahilan. Binakbakan po siya rito sa 124 million na to na hindi niya pa binabalik, no? Yan daw po yung pinakalat nung nagdaang eleksyon. Siyempre pinagtatawanan natin si Revilla kasi talo na nga, pinamumukha niya pa na talunan siya, no? Pero ito po, dahil hindi na natin maalala yan, hindi pa kasi tayo vlogger nung panahon na yan, no? Ito po, nilabas po ni Yes Yesyo sa kanyang X o sa kanyang Twitter. Yan po ang headline ng balita noong December 7, 2018 nung na-acquit po si Ramon Revilla. Sabi po ni Yes Yesyo, si Attorney Topacio, "Dear Kuya Bong, anong fake news dito?" Hindi raw po fake news yung sinasabi na hindi pa siya nagsusoli ng 124 million. Ito po ang headline ng balita na yan mula po sa philstar.com. Revilla acquitted but ordered to return 124 million in public funds. Yun naman pala, malinaw naman pala. Kasi ang paliwanag po ng kampo ni Revilla, acquitted na, bakit magbabayad pa? So parang inamin nyo talaga na hindi pa kayo nagbabayad. Pero ang sabi po, dito sa iyong acquittal, ang linaw, Revilla acquitted but ordered to return 124 million in public funds. So acquitted ka nga pero pinasosoli sa iyo ng sandigang bayan. Hindi po siya siniraan. Yan po yung contention nito ni Yes Yesyo. Hindi siya siniraan, hindi talaga siya nagsoli ng 124 million. Kung alam lang natin yan, Huwag na po tayong dumagdag. Malinaw po rito, Malinaw po rito, patas po tayo. Ano naman pakialam. Pero ganun po talaga yan, Hindi po pwedeng hindi po pwedeng palagpasin natin yan kasi marami siyang inakusahan na fake news yung dahilan kung bakit siya natalo, no? Yung pagpapakalat ng fake news na siya po ay nabasa ko to, Philippines to borrow $7.85 billion from World Bank in next 2 years. Pucha, Disyembre, sabi ko, utang na naman. Utang na naman. Kawawa naman ang Pilipinas. So, sinearch natin kasi walang detalye. Nakalagay lang. Minsan kasi, fake news yung yung mga anong tawag dyan? Yung nilalagay na, anong tawag dun sa parang thumbnail, pero yun na yung laman. So, walang impormasyon, di ba? Search ako ngayon. Philippines to borrow 7.85 billion from World Bank. Di tinype ko yun. Eto ngayon ang mga lumabas.
Mga kapatid, kapit lang po tayo. So, totoo po na mangungutang tayo ng, ang katumbas po niyan ng 7.85 ay 437 billion pesos. Hindi, clickbait. Hindi clickbait yung outright peke talaga. hindi clickbait yung tawag. Basta yung ganon, yung parang thumbnail. Ang katumbas po niyan, 400 banner story face card. Face card yata tawag doon. So ngayon, titignan ko muna yan bago ko ibalita sa inyo. Kasi kaya ako mahirapan silang maakusahan ako ng fake news eh. Ang nagsasabi lang naman, ang nagpa-fact check lang naman sa akin, yung nakadalawa ng fact check sa akin yan, yung Vera Files. Pinafact check nila opinion ko eh. Pinafact check nila yung halimbawa ko. Hindi nila naintindihan yung halimbawa ko at opinion ko, pinafact check nila. Facts lang ang pwedeng i-fact check, hindi yung opinion. Opinion ng tao yun, ipa-fact check nyo. Kanino nyo ipa-fact check? Sa opinion nyo? Pag sinabi ko, mas magaling, pinakamagaling na Pangulo si Duterte, akin yun eh. Ipa-fact check nyo yun. Hindi si Duterte ang pinakamagaling. Sino naman nagsabi nun? Kayo? Doon pa lang sa premise na opinion tayo pareho, bakit nyo sasabihin mali opinion ko, tama yung inyo? At okay lang yun eh. Opinion check dapat. Pero yung sasabihin yung facts yun, yung opinion ko, hindi po facts yun. Ano po ang facts? Si President Duterte naging presidente mula 2016 hanggang 2022. Nagpatupad ng mga programa. Yan ang mga facts. Nag-build, etc. War on drugs. Pero pag ang conclusion ko, pinakamagaling na Pangulo, ganun. Yun po ang opinion. Balikan natin, nawawala tayo. Hindi lang po pala yun. Siyempre, isa-search mo, di ba? Sa search bar, puta, lalabas ngayon lahat ng mga utang. Katulad po nito, hindi natin alam to. Nung first quarter pala, umutang tayo ng 629 billion locally in first quarter. Nagulat na ako sa uutangin natin for the next 2 years sa World Bank eh. Ang halaga lang nun, 437 billion. Nung first quarter, umutang po tayo. Ito po ay makikita nyo na to lahat. Balita ng Metrobank. Wealth Insights. Yan. Okay. Nung January, umutang po tayo, 629, o first quarter, billion, 629 billion. Ngayong second quarter, sa local po to ang tawag nila rito, locally. Locally, yung mga dito po, true bonds, etc. Wag na po natin intindihin kung paano. Basta hindi po siya sa labas ng Pilipinas. Yung may mga pera po rito sa Pilipinas, pang-Pilipinas, umuutang po tayo ng 629 nung first quarter. Ngayong second quarter, uutang naman tayo o nakautang na tayo ng 735 billion. Tapos, third quarter iba pa, fourth quarter iba pa. Bukod po sa World Bank tsaka sa locally utang, ay meron pa po tayong utang na 6.35 billion from ADB, Asian Development Bank. Anak ng tinapay, sabi ko, puta, grabe naman. Umuutang na tayo locally, 629 nung first quarter, 735, tignan ko lang, 735 billion ngayong second quarter. Iba pa yung utangin sa third quarter at fourth quarter. May utang pa tayo sa World Bank ng 435 billion, 437 billion, at umutang pa tayo sa Asian Development Bank ng 6.35 billion dollars.
Napakarami po nating inuutang. Para po saan? Para pamimigay ng ayuda. Ayuda lang yung pwede ko maisip. Bakit? Ano po bang mga big infrastructure project? At ang masakit pa po niyan, kung magsalita tong mga fans club ni Marcos, kala mo, oy Duterte, nangutang na naman. Binaon tayo ni Duterte sa utang. Si Duterte pa nagbaon sa atin sa utang. Yun po yung pinakamasaklap. Si Duterte pa yung nagbaon sa utang. Nung panahon po ba ni Duterte, may nagko-question sa mga utang ni Duterte? Alam niyo po kung bakit walang nagko-question? Alam niyo po kung bakit walang nagko-question? Nakikita natin yung ginagawa eh. Kitang-kita natin, walang tulay, nagkaroon ng tulay. Walang skyway, nagkaroon ng skyway. Basurahan, naging beach. Nakikita po natin yung totoong proyekto. Eto, pinagmalaki pa eh. Napakarami na po natin proyekto. Siya lang po may kakayahang magmalaki. Pero lahat ng tauhan niya, pati mga vlogger, hindi po kayang ipagmalaki yung pinagmalaki ni Marcos na sangkatutak na flood control project. Kasi nung bumaha, na-overwhelm lang. Unang katwiran, bumaha, unang baha. Nabangga ng barko eh. Pangalawang katwiran, na-overwhelm lang. Meron tayong mga flood control projects na overwhelm lang. Eh di ba kaya nga siya flood control? To control the flood. Kahit po siguro hindi nag-aral ng engineer. Ha? What is flood control? To control flood. Di ba? Magtatanong kayo, bakit ngayon lang kino-question? Eh, kasi nga. Narito na ang pinakaihintay na pagsasanib puwersa ng mga batikang political commentator mula sa balat ng social media galing sa